Sinusumpa ko, pagbabayaran kong hayop na gumawa nito. Nay, hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Hayop! Emerald, umalis ka na! Iligtas mo na sarili mo! Relax ka lang, Emerald. Ibababa na natin tong panty mo, ha? Rohan, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Nagsusumamo ako. Bakit? Naawa ka ba sa akin nung makailang beses mo akong minura dahil sa mga comment ko sa post mo? Ha? Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Mga kapitbahay! Taon 2021. Si Kihor. Matyagang inaayos ni Emerald ang mga nakahilerang paso sa kanyang bakuran. Kumakanta pa siya ng paborito niyang kanta habang kinukuha ang mga tuyong dahon sa kanyang mga bulaklak. Kasagsagan noon ng pandemya dahil sa kumakalat na virus na COVID-19, kung kaya nawalan siya ng trabaho at ang pagbebenta ng bulaklak online ang kanyang pinagkakakitaan. Nagpapahid pa siya ng pawis nang biglang napatingin sa katabing bahay. Nakita niyang seryosong nakatitig sa kanya ang kapitbahay niyang si Samuel, na nooy nakatayo sa tapat ng nakabukas na bintana at medyo nakadungaw sa kanya. Halatang nagulat pa yon nang magtama ang kanilang paningin. Saka pa lamang naalala ni Emerald na wala pala siyang suot na bra at maluwag pa ang suot niyang damit, na kapag yumuko siya ay makikita ang malulusog niyang hinaharap. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan, Samuel, ha? Sus, nagmamaldita ka pa, Emerald. Siyempre, tinitingnan ko yung mga bulaklak. Alangan naman ikaw, magkapisa sana yung mga mata mo, bastos ka. Aba, grabe ka naman. Kung makatawag na bastos, parang ang laki ng hinaharap. Hoy, Emerald, hindi ko type yung cocomelon mo, no? Parang ang idinikit lang para masabing babae ka eh. Kita mo na, bastos ka talaga. Mamboboso, manyakis. Nangingiti naman si Samuel nang makitang nanggagalaiti na ang dalaga. Padabog pang isinara noon ang pintuan nang makapasok na sa loob ng bahay. Hoy, Emerald! Alam mo bang ang ganda mo pag nagagalit? Para kang naglagay ng sobrang kapal na blush on sa sobrang pula ng pisngi mo! Hoy, anak! Tigilan mo na yung pang-aasar mo kay Emerald. Hindi na nakakatuwa. Siya tong nauna na eh. Sabihin ba namang bastos ako at binobosohan ko raw siya? Hindi ba? Kanina ka pa nakatitig sa kanya, di ba? Nay naman, sa mga bulaklak ako nakatingin. Saka hindi ko siya type, no? Sus, ang sabihin mo may crush ka lang sa kanya, kaso hindi ka makalapit, kaya ka nagpapapansin. Alam mo, Samuel, kung may gusto ka kay Emerald, huwag mong idaan sa pang-aasar. Ligawan mo. Malay mo, sagutin ka. Wala akong gusto sa kanya, Nay. Tsaka, marami nagkakandara pa sa kapugian kong to, tapos ipagtutulakan nyo sa kanya. Ew! May pa-ew ka pa dyan. Ikuha mo na nga lang ako ng plastic donut nang maihatid mo na itong kurtinang pinapatahi ni Rohan. Nay, pahingin pambili ng yosi ha. Babayaran ko rin pag natapos na tong lockdown. Sana nga ay matapos na. Ay, ang damin nawalan ng trabaho dahil sa pandemyang to. Mabuti na lang at kahit papano ay may kinikita pa rin ako sa pananahi. Yung face mask mo, Samuel, huwag mong kalimutan. Samantala, kaagad na uminom ng tubig si Emerald pagkapasok sa loob ng kanilang bahay. Nakarehistro pa rin sa mukha niya ang inis sa lalaki. Wisit talaga yung si Samuel, napakabastos. Ate, mukhang napikong ka na naman kay Kuya Samuel ah. Hoy, ikaw G-boy ah, huwag ka maglalalapit sa manyak na lalaking yan. Baka kung ano-ano pang kabastusan ang ituro sa'yo nun. Mabait naman si Kuya Samuel, ate. Ikaw lang kasi tong pikon. Kinakampihan mo pa siya? Narinig mo naman siguro sinabi niya. Saka di ba dapat magalit ka kasi binabastos niya ng ate mo? Magagalit ako kung totoong binobosohan ka, hindi naman. Sa mga bulaklak naman talaga siya nakatingin. Bulaklak? Magkano bang sinusuhol ng animal na yun sa'yo, ha, G-boy? Bakit, ate? Dodoblehin mo? Hay nako, bata ka. Isa ka pa eh. Pinapainit mong ulo ko. Bakit hindi mo na lang kaya ako tulungan doon para pag nag-live selling tayo mamaya, makabenta tayo? Ay nako ate, bawas-bawasan mo yung kasungitan mo, baka tumanda kang dalaga niyan. At sino bang may sabing gusto ko mag-asawa, Aber?
Ate, marami nang namatay dahil sa COVID-19 virus. Hindi natin alam, baka isang araw. Alam mo na, baka hindi mo na matikman ng luto ng Diyos kung palagi ka lang magsusungit. Ikaw talagang bata ka? Ang dami-dami mong alam. Siguro si Samuel ang nagtuturo sa'yo niyan, no? Sa cellphone ko yung natutunan, ate. Ba't ba kasi ang init ng dugo mo kay Kuya Samuel? Pogi naman siya. Hindi nga lang niya malamangan ng kagwapuhan ko. Saka mabait pa. Kasing bait ko. Mabait. Kung kurutin kaya kita sa singit. Ay, ate, wag naman. Kinabukasan, habang nagla-live selling si Emerald at pinapakita ang mga bulaklak na binebenta, marami ang nagko-comment at nagmamine sa kanya. Yes, mga Mima, imayin nyo na tong hawak ko. 1.5 lang. Last na po ito for today at mag-e-end ang live natin. Napatigil ang dalaga dahil sa isang comment. Napasimangot siya saglit at muling ipinagpatuloy ang pagbabasa ng iba pang comment. Yes, Ma'am Laura Lopez. Yours na, madam. Chat mo lang po ako kung pick up or meet up. Thank you po. Pagkatapos ng isang oras na nakaharap sa cellphone, nakahinga na rin na maluwag si Emerald. Masaya siyang marami siyang naibenta nung araw na yon. Inayos niya muna ang mga nagmine ng mga paso at muling tiningnan ang kanyang cellphone. Nag-scroll muna siya hanggang sa binalikan niya ang mga comment ng kanyang pagla-live ng umaga. Napakunot ang noo niya nang mabasa ang isang comment na iniskip niya kanina. Mine Coco Melon, pati na rin ang monay na may pasa sa gitna. Buisit, sino naman tong gagong to? Bagong gawa lang ang account niya. Oh, ate, tapos ka na pala. Eto, pinagtimpla kita ng juice. Oh, bakit nakasibangot ka na naman? Wala ba nabenta? Tingnan mo nga itong nag-comment. Kilala mo ba to? Boy Tigas. Hindi. Alam mo ate, wag mo na lang pansinin kung sino yung mga gagong yan. Kaya lamang hindi nilulubayan si Emerald ni Boy Tigas. Lagi yung nagko-comment kapag siya ay nagla-live. Ang hat mo, sarap hawakan ng coco melon mo, sarap hipuin ng puwet mo. Ano kayang pakiramdam kapag namain kita? Lahat ng comment na yon ay binaliwala lamang ng dalaga. Naiinis man, hindi niya na binigyang pansin pa. Ngunit isang araw, nakita niya itong nag-comment sa profile picture niya. Kahit naka-face mask ka, tumitigas pa rin tong alaga ko. Inubos mo ang lakas ko kagabi. Buisit, sino ba tong gagong to? Namumula sa inis si Emerald at kaagad na binlock ang naturang account. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa bintana ni na Samuel at nang makita niyang nakangisi ang lalaki sa kanya sa paraang ng aasar, naisip niyang baka yun ang nambubwisit sa kanya. Hoy Samuel, bumaba ka nga riyan, kakausapin lang kita. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, nag-uusap naman na tayo ah. Hoy, huwag kang pilosopo. Huwag ka ring umastang may utang ako sa'yo, hoy. Kung makautos ka, kala mo naman kung sino. Samuel, pwede ba kita makausap dito? Please? Yan, ganyan. Madali naman akong kausap eh. Nang makababa ang binata, sinalubong kaagad yun ni Emerald na mabilis na nakapasok sa kanilang bakod. Ngingiti-ngiti pa si Samuel na humarap kay Emerald nang bigla siyang binigyan nito ng mag-asawang sampal. Aray putik, ano bang problema mo? Ikaw at ang kamanyakan mo ang problema kung gago ka. Akala mo ba hindi ko alam? Boy, tigas pala ha? O ayan, manigas ka. Nilapitan ni Emerald si Samuel at pwersadong tinuhod ang kanyang pagkalalaki. Kaagad din namang patakbong umalis si Emerald sa kanyang harapan habang hindi pa nakakabawi sa sakit. Kung hindi lang talaga babae yan si Emerald, inupakan ko na yan eh. Sapul na sapul tong dalawang ko eh. Aray. Nako tol, para kasi kayong mga aso't pusa niyan si Emerald eh. Lagi kayong nagbabangayan. Teka, ano na naman bang ginawa mo? Wala naman akong ginawa eh. Siya tong kala mo kung sinong pinababa ako sa bahay. Tapos biglang nagbait-baitan. Kala ko naman kung ano ipapakiusap, yun pala, tutuhurin pala tong ko. Sakit.
Nak ng teteng, oo. Oo. Gets ko na, tol. Boy Tigas, yan yun ang babastos palagi sa comment section niya. Ikaw pala yun? Anong ako? Saka ba't ko naman gagawin yun? Aba, malay ko. Baka ba'y tinatago kang pagnanasa sa kanya. Alam mo, makakaltukan kita dyan eh. Sa tingin mo, ganun ako kasi Raulo? Saka hindi ko siya type, no? Pero tol, seryoso, ikaw ba talaga si Boy Tigas? Langya naman, tol, oh. Di nga. Aray ko naman. Kala ko nga din kasi ikaw. Ikaw lang kasi tong mapang-asar kay Emerald eh. Hoy, kahit madalas kong inaasar yung malditang yun, wala sa isip kong pagtripan siya sa social media, no? Samantala, natatawa pa si Emerald na ikinuwento sa kapatid ang ginawa niyang pagganti kay Samuel. Ate, ba't mo naman sinaktan ng ganun si Kuya Samuel? Hoy, anong bakit? Deserve niya yun sa mga pambabastos niya sa akin. Ate, sure ka ba talaga na siya nga yung Boy Tigas? Oo. Talaga? Inamin niya ba sa'yo? O hanggang pagdududa ka lang? Alam kong siya yon. Uy, anong basehan mo? Mukha siyang guilty eh. Tsaka, nung tumingin ako sa kanya after ko mabasa yung nakakadiring comment dun sa picture ko, malademonyo siyang ngumiti sa akin. Yun lang? Pinaratangan mo na agad yung tao? Hindi ka pa ba nasasanay na ganun lagi ang reaksyon niya sa tuwing nagkakatinginan kayo? Ang babaw mo naman, ate. Haha, ang lalim mo naman, G-boy. Ang lalim ng gayumang pinakain sa'yo ng lalaking yon. Kaya imbis na kampihan mo ako, nasa panig ka pa niya. Hoy, ako ang kapatid mo. Sa akin ka dapat naniniwala. Paano maniniwala wala kang ebidensya na siya nga si Boy Tigas? Basta, wala na akong pakidon. Ang importante, nakaganti na ako sa kanya. Mahiya ka naman kay Aling Nelia, ate. Biglang natigilan si Emerald nang banggitin ng kapatid ang pangalan ng nanay ni Samuel. Oh, bakit naman nasali si Aling Nelia dito? Inaakusahan mo ng kung ano-ano yung anak niya, samantalang napakabait niya sa atin. Nung namatay si nanay at tatay dahil sa bagyo at kapwa sila nadaganan ng malaking punong kahoy, si Aling Nelia tumulong sa atin para kahit paano'y makabangon tayo. Ay, labas naman kasi si Aling Nelia dito, G-boy. Yung anak niya lang talagang nagpapatubo ng sungay ko. Mayabang na nga, mambubos at manyakis pa. Samantala, habang naliligo, pakiramdam ni Emerald mayroong nagmamasid sa kanya. Sawali lang ang tumatabing sa kanilang paliguan. Nasa likod na bahagi yon ng kanilang bahay at may katabi pa na puno ng nyog. Huminto siya saglit sa pagsabon sa sariling katawan at pasimpleng nakiramdam. Kaagad din naman niyang napansin na may isang tao na palagay niya ay naninilip sa kanya. Napaawang ang kanyang labi nang mapagtantong binobosohan nga siya, kaya dali-dali siyang nagsalok ng tubig gamit ang isang tabo at isinaboy sa parte ng sawaling sinisilipan ng nasabing tao. Alam niyang tumakbo kaagad yun. Siya naman ay nagmadaling kumuha ng tuwalya at nagkukumahog na lumabas para makita kung sino ang naglakas loob na siya ay bosohan. Bago makalabas, kailangan muna niyang dumaan sa kanilang kusina. Medyo nahirapan pa siyang buksan ang tarangkahan kaya medyo natagalan ang kanyang paglabas. At sa puntong siya ay nasa labas na, ang una niyang nakita ay si Samuel. Naroon yon sa kabilang bakod at nagpapahid ng tuwalya sa muka. Hoy, manyakis na lalaki! Sa susunod, hindi lang basa ang aabutin mo sa akin kapag inulit mo pa mamboso. Tutusukin ko na talaga ng tinidor yung mga mata mo. Ha? Ba't sa akin ka nakatingin? Ako bang tinutukoy mo? Sino pa nga ba? Magkapigsa sana yung mga mata mo, manyakis! Ikaw babae ka, namumuro ka na talaga sa akin, ha? Ikaw? Sisilipan ko? Bakit? Maganda ka ba? Makinis ka ba? Mukha kang kangkong eh. Hindi kita pag-iinteresan kaya tigilan mo yung ilusyon mo. Aba, nagmamalinis ka pa? Huling-huli ka na, no? Nagde-deny ka pa? Ang kapal ng mukha mo. Sabagay, sino ba naman ang magnanakaw na umamin? Anong magnanakaw? Sumusobra ka na talaga, ha? Yak! Magboboso na nga, bobo pa! Pagkatapos ng kanilang sagutan, galit naman si Samuel habang umiinom ng tubig. Anak, huwag ka naman masyadong ganyan kay Emerald. Kalalaki mong tao tapos ganyan ang lumalabas sa bunganga mo. Anong gusto niyo, Nay? Matuwa ako dahil pinagigiitan niyang binobosohan at minamanya ko raw siya?
Kadiri siya. Pwede mo naman siyang kausapin ng maayos. Ipaliwanag mong mali ang iniisip at inaakusa niya. Hindi yung magsisigawan kayo na para bang nasa kabilang bundok ang kausap niyo. Alam mo naman ang mga kapitbahay natin. Makarinig lang ng pagtatalo, nagmamarites na kaagad. Nawawala na ang social distancing kapag umaarangkada na sila. Yun na nga, Nay. Dahil sa kamaritesan ng mga kapitbahay, baka umabot na sa kung saan ang mga maling pag-aakusa sa akin ng babaeng yun. Naku, masasakal ko na talaga yun eh. Ang importante ay hindi yun totoo. Teka, hindi nga ba? Nay naman, huwag mong sabihin pati ikaw ay naniniwala sa babaeng yun. Binibiro lamang kita, Samuel. Alam ko namang hindi mo gagawin ang bagay na yon. Siya nga pala, hinahanap ka kanina ni Rohan. Pupuntahan ko na lang po siya sa kanila. Nay, pakiabot naman po yung face mask ko. Baka makasalubong ko pa si Kapitan at mapagalitan pa ako. Basta anak, kausapin mo ng maayos si Emerald, ha? Tumango lamang ang binata sa kanyang ina bago tuluyang kinuha ang face mask. Pagdating sa bahay ni Rohan, nakangisi yung ipinakita kay Samuel ang kanyang manok na pangsabong. Buti naman at pumarito ka. Tingnan mo tong hawak ko. Ang ganda, di ba? Saan mo naman nakuha yan? Nabili ko. Ano, sasama ka ba sa akin bukas? Di ba nakakatakot? Di naman, nakakakaba lang. Pero mag-iingat naman tayo. Sige, sasama ako. Mabuti naman, kaso bawal ang cellphone dun, tol. Ayos lang, hindi naman ako adik sa cellphone eh. Kinabukasan, mabilis na naglalakad sina Rohan at Samuel sa kahabaan ng isang makitid na daan. Mga punot damo ang kanilang nadadaanan. Bitbit ni Rohan ang isang bayong na naglalaman ng manok na pansabong. Tol, malayo pa ba? Malapit na. Baybayin lang natin tong sapat, makakarating na tayo doon. Mukhang safe naman siguro doon, no? Hindi na tayo matutunto ng mga pulis kapag nagkataon. Oo naman, kaya relax ka lang, tol. Makalipas ang ilang minuto, narating na ng dalawa ang kanilang destinasyon. Bumungad kay Samuel ang maraming kalalakihan. Karamihan sa mga yon ay mga kakilala lang nila. May ibang mga dayo rin at lahat sila ay may kanya-kanyang bitbit na manok. Naging sunod-sunuran lamang si Samuel kay Rohan na alam ang bawat ginagawa. Makalipas lang ang ilang minutong paghihintay, napapalakpak na si Samuel habang nanonood sa mga manok na nagsasalpukan. Tol, ayos lang ba mag-ingay dito? Oo naman, sa layo natin sa mga kabahayan, wala na makakarinig sa atin dito. Woo! Panalo na! Patay na yung kalaban! Ayos! Pera-pera na to! Nasa gitna sila ng tawanan nang biglang magsimulang magtakbuhan ang iba pang mga naroroon. Tol, ano nangyayari? Naloko na, Tol. May mga pulis. Takbo na! Halos hindi magkamayaw sa pagtakbo si Samuel. Hindi niya na nakita pa kung saan nagsuot si Rohan dahil sa nagkakagulo na ang lahat. Nang makalayo na siya, hingal siyang napasandal sa isang malaking puno na mayroong mga tuyong sanga na nagkalat. May narinig siyang mga yabag na paparating, kaya dali-dali niyang hinubad ang suot na t-shirt at nagmamadaling namulot ng mga sanga. Magandang araw, Brad. May napansin ka bang mga kalalakihan tumatakbo na may dalang mga manok? Ay, opo. Papunta po banda dun. Sige, salamat. Ang titigas talaga ng ulo ng mga yun. Alam naman nilang mariing ipinagbabawal ang magkumpulan dahil sa pandemya, ginagawa pa rin nila. Sige, tutuloy na kami. Sige po mga sir, ingat po kayo. Nang mawala na sa kanyang paningin ang dalawang pulis, saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ay, muntik na ako dun ah. Buti na lang matalino ako. Makauwi na nga't dalhin ko na rin tong mga to. Libre ng panggatong namin ni nanay nito. O Samuel, mabuti naman at nanguha ka lang pala ng mga panggatong. Kala ko'y nahuli ka na rin ng mga pulis kasama ni Rohan. Si Rohan ho? Nadakip? Oo, dahil sa kasasabong nila dun sa malapit sa sapa. May nakatip kasi sa mga pulis na dun pala nila ginagawa yung sabong. Kaya ayun, ni-raid. Oh, ba't ang dami mong gasgas?
Nakuha ko po ito pagtakas kanina, Nay. Buti na lang talaga hindi ako nahuli. Ay, Diyos ko naman, anak. Ano bang pumasok sa isip mo't nagpunta ka pa doon? Alam mo na bang bawal nga, hindi ba? Akala kasi namin, hindi kami matutuntun doon, Nay. Maiba nga pala ako. Nakausap mo na ba si Emerald? Hindi po, kayo na lang kaya ang kumausap doon. Mag-aaway lang kami kung akong harap sa babaeng yun eh. Sasamahan na kita. Kailangan maayos ninyong dalawa ang tungkol sa isyo na yan, anak. Alam mo namang, mabilis lang kumalat ang balita dito sa atin. Kayo na lang, Nay. Ay nako, halika na. Naguhugas si Emerald ng mga pinggan nang mapansin ang pagtawag ni Aling Nelia sa kanyang pangalan. Sa pag-aakalang si Aling Nelia lang mag-isa, hindi na siya nag-abala pang magsuot ng bra, kahit na bumabakat ang kanyang dibdib sa manipis niyang damit. Pasok po kayo, Aling Nelia. Ay, pasensya ka na kung mang-aabala muna ako sa iyo, Emerald. Gusto ko lang daw kasing makausap nitong si Samuel. Ano nga kung may gusto, Nay? Kayo nakaisip nito. Nang makitang nakasunod pala si Samuel sa kanyang ina, mabilis na tinakpan ni Emerald ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Halika na, Samuel. Pumasok na tayo para magkausap kayo ng maayos ni Emerald. Napipilitan man, pumasok na si Samuel sa loob ng bahay. Nanlaki naman ang mga mata ni Emerald nang mapansing sa dibdib niya kaagad nakatutok ang mga mata ng binata. Sandali lang po, Aling Nelia, ha? May kukunin lang po muna ako. Maupo po kayo. Dali-daling nagtungo si Emerald sa banyo at kinuha ang nakasampay na tuwalya para itakip sa kanyang katawan. Ano nga po palang sadya niyo, Aling Nelia? May sasabihin lang si Samuel sa'yo, Emerald. Samuel, sige na. Ano kasi, Emerald, mali ang akusasyon mong binobosohan kita at minamanyak. Ganon? Mali ako? Pagpasok mo palang kanina nakatitig ka na sa dibdib ko tapos mali ako? Anong tawag mo doon, ha? Anong nakatitig na naman? Ayan ka na naman eh. Inaakusahan mo na naman ako. Nagmamaang-maangan ka pa? Kitang-kita na nga ng mga mata ko. Hoy Samuel, hindi ka pwedeng magpalusot sa akin. Ang hirap sa'yo, asyumera ka. Hindi kita minamanyak, uy. Natural, mapapatingin ako dyan sa mga kamay mong nakatakip sa dibdib mo. Hindi dahil sa pinagnanasaan kita, kundi dahil nakuha ng pansin ko yung sugat mo. Ayan oh, muwi na nga tayo, Nay. Wala naman tayo mapapala sa pakikipag-usap sa babaeng yan eh. Ay, teka lang anak. Mag-usap muna kayo ng mahinahon para magkaintindihan kayong dalawa. Hindi na, Nay. Hayaan na natin ang makitid na pag-iisip ng babaeng yan. Tayo na ho. Mabuti pa nga umalis ka na dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi ko naman yun paniniwalaan. Bistado ka na, Che! Wala nang nagawa pa si Aling Nelia, kundi ang sumunod na lamang sa kanyang anak papalabas. Pasensya ka na, Emerald, ha? Uuwi na rin ako. Sorry din po, nadadamay patuloy kayo, Aling Nelia. Hindi na talaga kami magkakasundo ng babaeng yon, Nay. Bumalik ka sa kanya, anak. Mag-sorry ka. Ikaw naman kasi, pinagtaasan mo kaagad ng boses. Anong gusto niyo? Ngingiti-ngiti lang habang nilalait niya ako? Ang swerte niya naman, Nay. Ayoko. Bahala siya sa buhay niya. Samantala, nakaharap si G-Boy sa naiinis na si Emerald. Nabulahaw kasi ang pagsagot niya ng mga modules dahil sa pagtatalo ng kapatid at ng lalaki. Hindi mo naman binigyan ng pagkakataong makipagbati sa'yo yung tao, ate. Inaway mo na kaagad. Aba, dapat lang yun sa kanya. Saka hindi ko kailangan ng mga paliwanag niya, G-Boy. Pupunta-punta siya dito para ano? Para mag-sorry sa mga pamboboso niya, nek-nek niya. Malay mo naman, baka gusto lang niyang linawin na mali ka naman talaga sa lahat ng mga ibinibintang mo sa kanya. Kahit ano pang sabihin niya, hindi na ako maniniwala. Isinama niya pa talaga si Aling Nelia. Saka, huwag ka na nga makialam, G-Boy. Bumalik ka na dun sa ginagawa mo. Kasalanan mo naman, ate, kung bakit ako napahinto eh. Tulungan mo naman ako dun sa ibang aralin ko. Sagutan mo yung mag-isa mo. O di kaya, dun ka magpatulong sa idol mong si Samuel. Diyan ka na nga. Sungit talaga nito. Meron ka ba ngayon? Che!
Kinabukasan, bali-balita ng naka-home quarantine ang isang pamilya sa kabilang barangay dahil sa may nag-positive sa swab test sa mga yon. Nabahala naman ang ibang mga nakahalubilo noon dahil baka infected na rin sila. Kabilang na dito si Samuel. Nakasama niya kasi ang padre de pamilya ng nasabing pamilya doon sa sabungan. Ba't bigla ka natahimik dyan, tol? Natatakot kasi ako na baka mag-positive din tayo eh. Sandali nga, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Hindi naman ako nilalagnat o inuubo. Pero baka asymptomatic lang ako. Huwag kang praning, tol. Ang lakas mo nga mang-asar tapos COVID-19 lang ang kinatatakutan mo. Ba, syempre, ayoko pang mamatay, tol. Gusto ko pang makapagparami ng lahi, no? Simple lang naman ang solusyon dyan, tol. Ligawan mo na't anakan si Emerald. Tsak dadami ka agad ang lahi mo. Sa lahat talaga ng babae, siya pa. Baliw ka rin, ano? Kahit siya na lang ang matirang babae sa mundo, hinding-hindi ko papatulan yun, tol. Itaga mo yan sa bato. Kinagabihan, isang message request na naman ang natanggap ni Emerald. Nang tingnan niya ay napakunot ang kanyang noo dahil sa larawang ipinadala sa kanya. Ang bastos talaga. Teka, ma-replyan nga. Ganyan lang ba yan kaliit? Send. Nag-reply din ang nasa kabilang linya at nang mabasa niya yon, nalukot na ang kanyang muka. Ang yabang. Patingin nga na mukha mo kung pogi ka. Baka mas pogi pa sa iyo yung aso namin. Mas nabwisit pa siya nang makita ang muka ni Samuel na sinend sa kanya ng nasa kabilang linya. Manyakis ka talaga, Samuel. Mamatay na sana lahat ng kuko mo sa kamay at paa. Pagkatapos noon, hindi na siya nakatanggap ng reply. Sinin lamang nito ang kanyang message at binura pa nito ang larawan na ipinadala. Akala mo hindi ko na screenshot, ha? Manyakol ka? Samantala, nakangisi naman ang isang lalaki na may hawak ng cellphone. Parang nakikita niya ang reaksyon ni Emerald habang binabasa nito ang mga mensahe na kanyang ipinadala. Sa pagkakataong yun, binuksan niya ang Facebook at nag-search ng pangalan ni Emerald. Nag-scroll kaagad siya sa mga photos nito at sa bawat sexing mga post ni Emerald ay tila ba nabubuhayan at kumikilos ang nakatago sa kanyang panloob. At sa isang iglap lang, maririnig na ang mga pag-ungol sa loob ng kanyang silid. G-boy, halika nga. Tingnan mo nga to. Ano ba yan, ate? Inaantok na ako. Ayan o, tingnan mo. Yung PM. Gagi, si Kuya Samuel to ah. Kita mo na, ebidensya yan na minamanyak niya talaga ako. Ano, ipagtatanggol mo pa bang gagong yon? Grabe naman. Kakausapin ko yan bukas na bukas din, ate. Akala niya siguro hindi ako papalag. Bastos ang putik na yun ah. Kinabukasan, maagang gumising ang binata. Doon siya tumambay sa gilid ng kanilang bahay kung saan nakahilera ang mga binebentang halaman ng kanyang ate. Nakaupo siya doon habang hinihintay na bumaba si Samuel sa kanilang bahay para magpatuka sa mga alaga niyang manok. Tagal bumaba nung kumag na yun ah. Dahil sa pagkainip, minabuti na lamang niya na diligan ang mga nakapasong halaman. Hindi niya na namalayan na nalilibang na siya sa mga yon, kaya hindi niya napansin ang pagbaba ni Samuel. Good morning, G-boy. Sipag ah. Pagkarinig sa boses ni Samuel, kaagad na nalukot ang muka ng binatilyo. Bakit mo ba pinagtitripan ng husto yung ate ko? Hoy, Kuya Samuel, binabalaan kita ha. Hindi porket kaibigan kita, hayaan ko ng pambabastos mo sa kapatid ko. Sandali, akala ko ba hindi ka naniniwala sa inaakusa sa akin ng ate mo? Hindi naman talaga. Kaso nung nakita ko yung ginawa mo kagabi, naliwanagan na ako. Kaya please lang, tigilan mo ng pangmamanyak mo. Kung ayaw mo magkasulian tayo ng kandila. Hindi totoo yan, G-boy. Promise, wala akong ginagawang ganyan. Wala? Talaga lang ha? Paano mo ipapaliwanag to ha? Maagap na ipinakita ni G-boy ang screenshot kay Samuel. Napakunot ang noo ng lalaki habang nakatitig doon. Teka, kasinungalingan yan.
Kuya Samuel, idol na idol pa naman sana kita pero sa ginawa mong to at sa pagsabi mong sinungaling ako, ipinakita mo lang na mali ang paghanga ako sa'yo. Hindi, G-Boy. Hindi ikaw ang tinutukoy kong sinungaling. Pangako, hindi akong gumawa niyan. Mamatay man. Inaasar ko lang yung ate mo pero yung ganyan, hindi ko magagawa yan. Alam mo naman na harapan ako kung lumaban. Isa lang ang masasabi ko, yung gumawa ng account na yan, pareho kami pinagtitripan ni Emerald. Saglit na natahimik si G-Boy. Nakita niya sa mga mata ni Samuel na mukhang nagsasabi naman yon ng totoo. At oo, kilala niya si Samuel na hindi tumitira ng patalikod. Harapan ito kung makipag-away kahit kanino man. Naisip niya rin na may punto ang lalaki. Maaaring ibang tao ang gumawa noon at parehong ang pinagtitripan sina Emerald at Samuel. Tahimik na tumalikod ang binatilyo at naglakad papasok sa kanilang bahay. Si Samuel naman naiwan na malalim ang iniisip. Sino kaya ang baliw na nagpapahamak sa akin? Matapos ang hapunan, nagpaalam muna si G-Boy sa kapatid na meron lang bibilhin sa tindahan, habang abala naman si Emerald sa paghuhugas ng pinggan. Matapos makapaglinis, nagtungo na siya sa banyo para maligo. Gaya ng kanyang nakaugalian, pakanta-kanta pa siya habang sinasabon ang sarili, kasabay ng malakas na daloy ng tubig mula sa gripo. Samantala, isang bulto ng tao naman ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Pinagpapawisan yun ng husto habang pinapanood ang bawat paghagod niya ng sabon. Walang kurap ang lalaki habang mabilis na binuksan ang zipper ng kanyang shorts at inilabas ang kanyang sandata. Nang mapansin na umaapaw na ang tubig sa balde, pinatay na ni Emerald ang gripo. Ngunit bigla siyang natigilan nang makarinig ng paghangos sa labas mismo ng kanyang kinalalagyan. Akala niya nung una aso lamang, pero nang makarinig ng pag-ungol ay napagtanto niya na siya ay binobosohan na naman. Sa pagkakataong yun, si Samuel kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Galit na galit siya na pinagmumura yun. Mabilis namang inayos ng lalaki ang kanyang suot at kumaripas ng takbo. Tanging mga halaman lang ang nagsisilbing bakod sa likuran ng bahay ni na Emerald, kung kaya't madali lang makapasok ang sinuman kung gugustuhin nito. Mabilis ding tinapos ng dalaga ang paliligo at kaagad na nagbihis para sugurin ang namboboso sa kanya. Kinuha niya ang matalas na itak at mahigpit na hinawakan yun bago lumabas ng bahay. Samuel! Hoy! Samuel! Lumabas ka riyan, manyak ka! Labas! Emerald? Bakit anak? Ano nangyayari? Pasensya na po kayo, Aling Nelia, ha? Pero sumusobra na po talaga si Samuel, eh! Samuel! Ay, wala siya dito, Emerald. Ako lamang mag-isa naririto. Sigurado pong hindi siya dumiretso dito dahil nahuli ko siyang sinisilipan niya ako. Mapapatay ko talagang gagong yon. Ano ba kasi ang nangyari? Sumisilip siya habang naliligo ho ako at narinig ko pa yung mga paghangos at pag-ungol niya. Nakakadiri. Sa di kalayuan, narinig ni G-Boy ang tinig ng nagwawalang kapatid. Sa puntong yon, kasama niya si Samuel. Si nanay bang kaaway nung ate mo, G-Boy? Mukhang ikaw. Pangalan mong sinisigaw, oh. Ano na naman bang kasalanan ko? Bilisan natin, kuya, para malaman mo. Nang makalapit na ang dalawa. Oh, Emerald, dinig na dinig sa buong barangay ang pag-aamok mo, ah. Ano na naman bang nagawa ko? Sa wakas dumating ka na ring hayop ka. Mabilis na iwinasiwas ni Emerald ang dala niyang itak para atakihin ang binata. Uy, maghunos dili ka, Emerald. Baka naman tamaan ako niyan. Talagang tatagayin kitang hayop ka at puputulin ko yung alaga mo dahil sa kamanyakan mo. Ano ba? Tama na sabi, Emerald, eh. Baka matamaan ako. Itigil mo na yan. Tatadtarin kita ng pinong-pino. Sa bawat pag-unday ng dalaga, napapatakbong umiilag si Samuel hanggang sa natisod si Emerald sa kahahabol sa lalaki at nabitawan ang itak. Mabilis naman yung pinulot ni Samuel.
Bakit ka ba nanunugod, ha? Nakuha mo pa magtanong? Ano, masarap ba? Ano? Anong masarap ang sinasabi mo? Halos mahiwalay na nga yung spirito ko dahil sa takot na matamaan mo eh. Tapos, magtatanong ka kung masarap? Sira ka pala eh. Nag-enjoy ka pa talaga? Aminin mo nga, gabi-gabi mo ba akong binobosohan habang naliligo ako? Dali na, aminin mo na. Para may record ko at may pakita kay Kapitana bukas. Para masampahan na kita ng kasong hayop ka. Ate, ano na naman bang ginawa sa'yo ni Kuya Samuel? Huwag mo siya makuya-kuya. Hindi mo siya kapatid. Saka, bakit ka pa nakikipag-usap dyan? Kagabi minamanyak niya ako sa messenger. Ngayon naman binobosohan na naman ako habang naliligo. Imposible yan, ate. Kanina pa kami magkasama ni Kuya Samuel. Kasama ko na siya nung umalis ako ng bahay. Di ba hindi ka pa naliligo nun? Oh, kita mo na? Huh? Totoo ba yan, Chiboy? Oo, ate. Masamang tiningnan ni Emerald si Samuel at inagaw sa lalaki ang itak. Pagkatapos noon ay tumalikod at padabog na ibinalya ang pinto ng kanilang bahay. Pasensya ka na sa ate ko, Kuya Samuel, ha? Salamat naman at magkasama tayo kanina, G-Boy. Kung hindi, tsak, nasa barangay na ako kinabukasan. Sige, Kuya Samuel, papasok na rin ako. Pagkapasok sa loob, nag-usisa si G-Boy sa mga naganap. Idinitalya naman ni Emerald ang mga nangyari. Baka gabi-gabi kang sinisilipan ng gagong yun, ate. Bukas magmamasid ako, baka bumalik yun. Sigurado ka bang kasama mo si Samuel kanina, G-Boy? Baka naman nalingat ka lang. Siguradong sigurado ko, ate. Sinamahan ko pa nga siya magyosi dun sa may tindahan eh. Nagyoyosi ka na rin? Hindi. Kumakain ako ng chichirya habang naninigarilyo siya. Nagkukwentuhan kami. Nabanggit pa ni G-Boy sa kanyang kapatid na nilinaw umano ni Samuel sa kanya na hindi ito ang taong nagpapadala ng mga bastos na larawan. So naniwala ka naman? Oo, naniniwala ako sa kanya, ate. Naniniwala rin ako na pareho kayong pinagtitripan ng kung sino mang kumag na yon. Basta, siya pa rin yon. Nakalusot lang siya ngayon pero may araw ding mapapatunayan kung siya nga talaga yon. Nang sumunod na mga gabi, habang naliligo si Emerald, palihim na nagmamasid si G-Boy sa paligid. Wala naman siyang nakita o napansin na tao na umaaligid. Ano, G-Boy? May nakita ka ba? Wala, ate. Tapos ka na't lahat-lahat, wala namang tao eh. Siguro hindi pa yun babalik. Nahuli ko nga siya kagabi, di ba? Baka sa susunod pa yun sumalakay o baka tumigil na rin siya. Bumalik man siya o hindi, hindi ko titigilan ang pagbabantay sa labas tuwing maliligo ka, ate. Makalipas ang 1 linggo, patuloy pa rin sa pagmamasid sa labas si G-Boy sa tuwing oras ng paliligo ni Emerald. Sa puntong yun, nakaakyat siya sa puno ng nyog. Madilim sa parting yun, kaya hindi siya basta-basta makikita sa ibaba, kahit na tumingala pa ang naroroon. Akmang bababa na sana ang binatilyo dahil may narinig siyang pagtahol ng aso sa kabilang bahay. Pagkatapos ay nakita niya na hinahawi ang mga halaman ng kung sino. Pinakatitigan niyang mabuti ang nangahas na pumasok sa kanilang bakuran, ngunit bigo siyang makilala yon dahil sa natatakpan ang mukha nito ng itim na balabal. Ang malinaw lang na naaninagan niya ay ang suot noon na jersey shirt. Kahit medyo madilim, nakita niya pa rin ang dahan-dahang paglapit noon sa banyo at ang paraan ng pagsilip kay Emerald. Maya-maya pa, napansin na ni G-Boy na hinuhubad nito ang suot na sinturon. Napagtanto ni G-Boy kung ano ang gagawin ng lalaki, kaya kaagad siyang kumuha ng maliit na buko at ibinato yun. Hoy, mamboboso! Manyakis kang hayop ka! Alis! Kilala kita kaya bukas na bukas din, kalat na sa buong lugar na tong kamanyakan mong hayop ka! Sa pagkataranta, kumaripas ng takbo ang lalaki at nagsuot sa mga mayayabong na halaman na nagsisilbing bakod. Sa likod naman noon ay taniman ng mais. Natatawa pa si G-Boy sa naging reaksyon ng lalaki. Dahan-dahan siyang bumaba para pumasok na sana sa loob ng bahay nang maagaw ng kanyang pansin ang tumatakbong si Samuel na mabilis na umakyat sa hagdanan ng bahay nito.
Napatitig pa si Jiboy sa suot nitong jersey na makikita ng husto dahil sa liwanag na nagmumula sa kanilang mga ilaw. Siya nga naninilip kay ate. Si Kuya Samuel nga. Hindi na napansin ni Jiboy ang pagbabang muli ni Samuel sa hagdanan at ang pagtakbo para muling umalis. Samantala, humahango si Samuel na bumalik sa may tindahan kung saan hihintayin niya si Rohan para manghuli ng gagamba sa loob ng maisan. Nang matanaw na papalapit na ito, naupo siya sa mahabang bangko at hinintay ang paglapit ng kaibigan. Ang tagal mo naman, tol. Kanina pa ako dito eh. Nakauwi na lang ako't nakabalik, wala ka pa rin. Oh, bakit may mga buhok ka ng mais? Nauna ka na bang maghanap ng gagamba? Labo mo naman oh, kala ko ba sabay tayo? May nadaanan kasi ako kanina, kaya kinuha ko na. Nasaan? Patingin nga. Yun nga eh, nakawala pa. Naku, sayang naman. Naks, pareho pa tayo ng suot ha? Oo nga no. Tingin ko mukhang suswertehin tayo ngayon, Twining. Magkakapera na rin tayo bukas kapag nabenta natin ang mga gagamba sa mga sugarol. Sana nga may maibenta tayo. Basta, hanggang sa pagbebenta na lang tayo, tol ha. Hindi na ako sasama sa mga sugalan. Baka habulin na naman tayo ng mga pulis. Oo naman, tol. Sandali lang. Ayusin ko muna tong sinturong ko ha. O tara, tayo na. Samantala, hindi na binanggit pa ni Jiboy sa kapatid ang kanyang natuklasan. Nang tanungin siya nito, sumagot siyang wala naman siyang nakita at nagpa-practice lang siya sa pagsigaw. Kaya kung may mahuli man siya, alam na niya ang gagawin. Pero sa kaloob-looban ng binatilyo, nag-uumapaw ang galit niya kay Samuel. Kinabukasan, nagtataka si Samuel nang hindi siya pansinin ni Jiboy. Galit lang itong tumingin sa kanya. Sinubukan niyang kausapin pero binaliwala lang siya ng bata. Kinahapunan, nakita ni Samuel si Jiboy na naglalaro ng mobile games sa may harapan ng mga halaman ni Emerald. Hindi na nagdalawang isip pa si Samuel na lapitan ang binatilyo para kausapin. Hindi naman siya nito pinansin kaya nagulat pa yon nang maupo siya sa tabi noon. Jiboy, may nagawa ba ako? Di mo na ako kinikibo. Okay naman tayo, di ba? Sinungaling. Ha? Teka, bakit mo naman nasabi yan? Sabi mo hindi mo binabasto si ate. Bakit nakita kitang binobosohan siya kagabi habang naliligo siya? Ano? Jiboy, hindi ko magagawa yan. Huwag ka na magsinungaling. Bistado na kita. Yung jersey mo, yun ang magpapatunay na ikaw ang nakita ko. Aminin mo man o hindi, ikaw yun. At galit na galit ako sa'yo. Jiboy, walang kapatid ang matutuwa kapag binabastos ang kapatid niya. Lalo pa babae. Alam ko ang ganyang pakiramdam, pero... Huwag ka na magbait-baitan pa. Alam ko nang isa kang masamang tao. Promise, hindi talaga ako yung nakita mo. Nanghuli kami ng gagamba kagabi. Kasama ko si Rohan. Maniwala ka, boy. Umalis ka na. Wala na akong tiwala sa'yo. Huwag ka na rin babalik para silipan si ate dahil mapapatay na talaga kita. Pagkatapos ay tumayo na si Jiboy at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Naiwan naman si Samuel na nais pang magpaliwanag. Nang sumagi muli sa isip ni Samuel ang tungkol sa sinabi nitong jersey, napaisip na lamang ang binata. Pagsapit ng gabi, bigla na lang napasigaw si Aling Nelia. Dali-dali naman yung nilapitan ng kanyang anak na si Samuel. Bakit, Nay? Anak, may tao! Nasaan? Umalis na! Tumakbo na dun sa may mga mais! Baka naman napadaan lang, Nay. Hindi, anak. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa mga binti ko. Sa binti niyo? Bakit? Ano bang ginagawa niyo? Nagmumuni-muni habang nakahiga dito sa may duyan. Hindi ko na namalayang nakaidlip pala ako. Nung maramdaman ko ang mga haplos sa binti ko, nagising na lang ako pero nakatakbo na yung tao. Hindi niyo ba nakita yung mukha niya, Nay? Hindi ako sigurado kasi nakatalukbong ako ng balabal eh. Totoo palang may gumagalang manyakis dito. At pati matanda, hindi na sinasanto.
para mapatunayan ni Samuel sa magkapatid na Jiboy at Emerald na hindi siya ang nangangahas na silipan ang dalaga, ay gabi-gabi siyang nagmamasid para malaman kung sino ang pangahas na mamboboso. Nang may mapansin siyang asong tumahol sa bandang maisan, minabuti niyang magtungo doon. Maingat ang kanyang mga galaw upang hindi siya mapansin ng kung sino man. Nagkubli siya sa madilim na parte ng mayayabong na halaman. Ang mga mata niya ay mabilis niyang ipinagala sa buong paligid. Samantala, nagmamadali ding nagkubli si Jiboy sa mayayabong na halaman para tingnan kung sino ba ang lalabas mula sa maisan. May dala siyang itak dahil nasisiguro niya na babalik na naman ang masamang loob. Pagapang siyang nagmasid at nang mapansin ang isang bulto ng tao na kalalabas lang sa taniman ng mais, pinakatitigan niya yon ng mabuti. Kahit madilim, naaninagan niya pa rin ang suot nito. Hooding jacket at pantalon at may balabal na nakalagay sa leeg. Nagpalinga-linga ang lalaki at tila tinitingnan ang banyo kung saan naliligo si Emerald. Siguradong sigurado siya na may tao sa loob ng banyo dahil nakabukas ang ilaw. Napangisi ang lalaki at tinapik-tapik ang harapan ng kanyang pantalon, doon banda sa gitna ng kanyang mga hita. Relax ka lang, Berdy. Mapapalabang ka na naman mamaya. Nakilala kaagad ni Jiboy ang boses ng lalaki. Galit siyang naikuyom ang mga kamay at mariing hinawakan ang itak. Plano niyang kapag nakalapit na yun sa dingding ng banyo at nagsimula ng paligayahin ang sarili, ay tatagain niya yun sa likod. Nagpalinga-linga na ang lalaki sa paligid. Nang makakuha ng pagkakataon, tumakbo yon patungo sa likod ng banyo at nagsimulang sumilip. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon si Jiboy. Nang makitang nag-e-enjoy na ang lalaki, mabilis ang kanyang kilos, ngunit maingat na nakalapit dito at inundayan ng itak ang sinumang naroroon. Tumama yun at duguang napahiyaw ang lalaki. Nataranta naman si Jiboy, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tatakbo na sana siya pero naggulat siya nang makita si Samuel. Kuya Samuel, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit. Hindi nagsalita si Samuel at kinuha ang itak mula kay Jiboy. Umalis ka na. Wag na wag ka nang babalik kung ayaw mong samain. Hindi naman nakagalaw ang lalaki sa labis na pagkabigla. Nakilala niya ang boses ni Samuel. Sa kanyang paglingon, nakita niya na may hawak yung itak at nasa likuran nito ang kapatid ni Emerald. Dahil balot ng balabal ang buong mukha ng lalaki, kumpiyansa siyang hindi siya nakilala ng dalawa. Nagtaas siya ng 2 kamay, tanda ng pagsuko at mabilis na umalis. Si Kuya Rohan, siya yun di ba? Oo, siya nga. Siya yung nakita mo nung nakaraang gabi na akala mo ako. Parehas kami ng suot na jersey nung gabing yun. Magkasama kaming nanguha ng mga gagamba para ibenta. Kaya pala natagalan siyang dumating sa tagpuan namin. Dumaan pala siya dito para mamboso. Natatakot po ako. Baka balikan niya ako, Kuya Samuel. Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya alam na ikaw ang tumaga sa kanya eh. Ako nakita niya may hawak ng itak. Iisipin niya na ako may gawa. Huwag ka na mag-alala. Takot lang nun na bumalik pa. Secret lang muna natin to, Jiboy ah. Wala muna tayong pagsasabihan. Okay? Opo. Pangako yan, Kuya. Napansin naman ni Emerald na may kausap sa labas ang kanyang kapatid. Sa pag-aakalang nahuli na nito kung sino ang naglalakas loob na silipan siya, nagmadali naman siyang lumabas. Sabi na nga ba, ikaw ang mamboboso. Manyakis ka talaga. Ate, relax ka lang. Walang ginagawang masama si Kuya Samuel. Wala? Bakit nandito siya sa loob ng bakuran natin? Trespassing yung ginagawa mo, hoy! Trespassing ka dyan. May usapan kami ni Jiboy na manghuhuli ng gagamba para may libangan naman kaming dalawa. Ikaw talaga kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Palusot ka pa. Ate naman,
Ilang gabi na ako nagbabantay, wala naman ako nakita na ibang tao. Naghahanap ka pa ba ng ibang tao nasa harap mo na nga yung Hoy! Yang bibig mo, pakitakpan mo naman. Aminin mo nga sa akin, Emerald. Type mo ba ako? Hoy, kahit ikaw na lang ang lalaki sa mundo, hindi ako papatol sa'yo. Never, kadiri ka. Lagi ka na lang kasi nagpapapansin eh. Gusto mo yatang ikaw lang ang makita ko eh, ha? Shucks! Kinikilabutan ako sa kapreskuhan mo. Che! Makalipas ang ilang buwan, wala pa ring alam si Emerald sa sekreto ni Jiboy at Samuel. Hindi na rin nagpakita pa si Rohan sa kanyang kaibigan. Anak, parang hindi ka na yata dinadalaw ni Rohan dito sa atin. Ang sabi sa akin ng iba, nagpunta daw po dun sa kabilang lunsod eh. Ay, buti naman at pinayagan. Paniguradong nagka-quarantine yun doon, anak. Ay, oo nga pala. May vaccine na daw na ipinamimigay ang munisipyo natin. Sinovac vaccine daw. Magpapabakuna na ako. Ikaw ba? Mauna na lang po kayo, Nay. Saka na lang po ako. Magbaon kayo ng pananghalian, ha? Narinig ko kasi mahaba daw ang pila, lalo't may social distancing nga. Face mask at face shield po, Nay. Huwag niyong kalimutan. Saka alkohol. Pagka-uwi ni Aling Nelia, tila pagod na pagod ang kanyang katawan. Napansin yun ni Samuel at kaagad na tinanong ang kanyang ina. Nay, nabakunahan po ba kayo? Oo, kaso lang mukhang iba ang epekto sa katawan ko. Ilang ulit pang chinek ang BP ko, anak, bago ako turukan ng bakuna. Heto nga't mukhang lalagnatin ako. Pero sabi naman ng mga nurse, normal lang daw na makaramdam ng ganito. Eto't pinabaunan pa ako ng paracetamol. Magpahinga na po kayo, Nay. Halos isang araw din po kayo dun. Tatawagin ko na lang po kayo kapag hapunan na. Ikaw nang bahala magluto ng ulam, anak, ha? Opo, bibili na lang po ako sa may tindahan mamaya. Sa kakascroll ni Samuel sa kanyang cellphone, hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras. Naku, mag-aalas 7 na pala. Hindi pa ako nakakapagluto ng ulam. Ay, nakakawili kasi makinig ng mga stories sa kwentong enteng eh. Buti na lang, nahanap ko ang channel niya sa YouTube. Makabili na nga lang ng sardinas. Pasipul-sipul pa na naglakad ang lalaki papunta sa tindahan. Samantala, nagising si Aling Nelia dahil sa lakas ng tunog sa Bluetooth speaker ni Samuel. Naririnig sa buong kabahayan ang pinakikinggan niya doon. Nang sipatin ang oras, nakita niya na alas 7 na pala ng gabi. Nagtungo siya sa kusina para hanapin ang kanyang anak. Hinayaan niya na lang na patuloy sa pag-iingay ang naturang speaker. Ilang saglit pa, naabutan niya doon ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nabanaag niya ang galit nito. Kaagad siyang sinugod ng lalaki para saksakin, ngunit mabilis siyang nakailag. Nanlaban si Aling Nelia. Pinagbabato niya ito ng kung ano-anong madampot niya. Hindi siya makasigaw dahil namamaos ang kanyang lalamunan, na sa paniniwala niya ay epekto pa rin ng bakuna. Nakangisi ang lalaki. Nabitawan pa nito ang kutsilyo nang tamaan ang kanyang kamay ng isang basong ibinato ni Aling Nelia. Ngunit bigla niyang nahawakan ang matanda. Kinaladkad niya ito at makailang beses na binigyan ng suntok sa sikmura. Dahilan upang humandusay sa sahig ang babae at malantad sa kanya ang hita nito nang mahawi ang suot na duster. Nagmamakaawa ang matanda nang simulang hawakan ng lalaki ang kanyang mga hita. Kung dati pinapanood ko lang to, ngayon hawak-hawak ko na. Alam kong masarap ka pa rin, Aling Nelia. Walang awa nitong binaklas ang panloob ng matanda at sinimulan niyong halayin. Walang hiya ka, Rohan. Kahit magpumiglas ka pa, Aling Nelia, hindi ka na makakawala sa akin. Nang makuha ang kanyang gusto, binugbog pa ni Rohan ang matanda hanggang sa nagtamo na ito ng maraming pasa. Pagkatapos ay umalis na ang binata. Nang mapansing hindi na gumagalaw si Aling Nelia, dumaan siya sa likod ng bahay, ngunit ang hindi niya alam ay nakita pala siya ni Jiboy.
Paakyat na si Samuel sa hagdanan nang mapansing nakabukas ang kanilang pintuan. Naisip niyang gising na ang kanyang ina. Pero ang bumungad sa kanya ay ang mga nagkalat na mga gamit, at nakita niya na nakahandusay ang kanyang ina na bugbog sarado. Nay, sino may gawa nito? Bigla na lamang bumulwak ang dugo mula sa bibig ng matanda, kaya lalong nakaramdam ng takot si Samuel. Tulungan niyo kami! Nay, kumapit ka lang, dadalhin kita sa ospital! Nakita ni Samuel na gumalaw ang mga daliri ni Aling Nelia. Mabilis niya itong kinarga at pinatay ang Bluetooth speaker na nakasasagabal upang marinig siya ng mga kapitbahay. Tulungan niyo kami! Tulong! Mabilis na lumabas ang mga malalapit na kapitbahay at inalalayan si Samuel para madala sa ospital si Aling Nelia. Ngunit idineklara din ito na dead on arrival. Nanay, hindi mo man lang nasabi sa akin kung sinong gumawa nito sa iyo. Nang malaman mula sa doktor na ginahasa ang ina at namatay dahil sa tinamong pambubugbog, ay halos magwala na si Samuel. Sinusumpa ko, pagbabayarin kong hayop na gumawa nito. Nanay, hindi ko man lang nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Sa kabilang banda, tahimik na nakatingin sa kalangitan si G-Boy nang lapitan yon ni Emerald. Ba't tahimik ka dyan? Naaawa lang ako kay Aling Nelia, ate. Sana ayos lang siya. Sino kayang walang awang gumawa nun sa kanya? Ano ba to nangyayari sa mundo? Hindi pa nga tayo nakakawala sa pandemyang to. Heto at nilooban pa sina Aling Nelia. Ate, palagay ko hindi pagnanakaw ang motibo kung bakit nangyari yan kay Aling Nelia. Bakit mo naman nasabi yan, G-Boy? Bago nagsisigaw si Kuya Samuel, nakita ko si Rohan. Kumakaripas ng takbo patungo sa maisan. Si Rohan? Ano naman ang koneksyon ni Rohan dito? Ate, baka siyang lumapastangan kay Aling Nelia. Hoy, G-Boy, huwag ka nang bibintang ha. Si Rohan pa talaga. Alam naman natin na seryosong tao si Rohan. Napakamahiyain pa nga niya. Alam mo, matulog ka na. Makibalita na lang tayo bukas kung ano ng kalagayan ni Aling Nelia. Pumasok na tayo para makapaglock na tayo ng pinto. Samantala, kinumbinsi ng kakilalang doktor si Samuel na ang ilalagay na sanhi ng kamatayan ni Aling Nelia ay COVID. Nagalit naman na tinutulan ng lalaki. Samuel, kung iahanay natin ang nanay mo sa mga biktima ng COVID, wala ka nang babayaran dito sa ospital. Hindi ka na rin gagastos para sa libing niya dahil ang gobyerno nang bahala sa cremation. Pero Dok, gusto ko pa makasama si nanay sa huling pagkakataon. Makakaya mo bang sagutin ang lahat ng bayarin? Maging praktikal na tayo, Samuel. Sa libingan din naman ang punta ng nanay mo. Napaiyak na lamang ang binata habang nag-iisip ng tamang gagawin. Dahil sa wala siyang trabaho, tiyak na mahihirapan siya kung saan kukuha ng tamang halaga para sa mga gastusin. Nahihinuha din niyang walang magpapautang sa kanya dahil nga sa sobrang epekto ng pandemya. Nag-isip ng mabuti si Samuel. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon na ang binata na sumang-ayon na lamang sa sinabi ng doktor. Mahusay ang iyong naging pasya. Kailangan mo nang ihanda ang mga gamit ng iyong ina dahil maya-maya lang susunduin na siya para dalhin sa kanyang huling hantungan. Kasama ang kapitana at ilang mga tanod ng barangay, sinunog na ang bangkay ni Aling Nelia at ibinaon na lamang yon sa lupa. Nay, patawad kung hindi ko kayo nabigyan ng disenteng libing. Pero pinapangako ko, makukuha rin natin ang hustisya. Naging usap-usapan ang tungkol sa nangyari kay Aling Nelia. Kahit naiinis si Emerald kay Samuel, ay mas nangibabaw ang awa niya para dito. Malapit sa kanila si Aling Nelia at masakit din para sa kanya ang nangyari sa matanda. Ipinahatid niya sa binata ang kanyang pakikiramay.
Ang hirap mawalan ng mahal sa buhay. Napakasakit. Walang kasing sakit ang mawalan ng isang ina. Biglaan pa. At ang pinakamasakit pa, namatay si nanay dahil sa kung sino mang mga demonyo. Pasensya ka na, Samuel. Kung alam lang namin na may nananakit na pala kay Aling Nelia ng mga sandaling yon, sana natulungan namin siya. Pero wala kaming narinig at napansin dahil sa ang lakas ng mga tugtugin na nagmumula sa bahay ninyo. Kung hindi ko sana siya iniwan, hindi niya sana mararanasan ng maghahasa at mapatay. Kasalanan kong lahat ng ito, Emerald. Kasalanan ko. Ginahasa si Aling Nelia? Oo, walang nawala dito sa bahay. Rape talaga siguro ang motibo ng mga walang hiya. Nabugbog lang siguro si nanay dahil nanlaban. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Lalo na sa gabi. Marami ng mga demonyo nagkalat ngayon. Teka, nasa nga pala si G-Boy? Nasa bahay, nagkukulong sa kwarto niya. Ewan ko ba sa batang yon? Parang may kinatatakutan. Hindi naman nagsasabi kung anong bumabagabag sa isip niya. Nahihirapan na naman siguro yun sa modules niya. Nagpaalam na si Emerald matapos na makipag-usap kay Samuel. Okay naman palang mokong na yun kapag nagsiseryoso? Dahil sa nangyari kay Aling Nelia, bumalik sa pagbabantay si G-Boy sa labas tuwing naliligo sa gabi ang kanyang ate. Napatangan na lamang siya nang maisip ang mga nangyari nung nahuli niya si Rohan at nataga niya ang likod noon. Nasa gitna ng pagmumuni-muni si G-Boy nang biglang tinakpan ang kanyang bibig. Nagpupumiglas siya, ngunit mas malakas ang malaking katawan na nakayakap sa kanya. Alam kong nakilala mo ko nung gabing yon, pero hindi ko hahayaan na maikanta mo ko. Nasipat ni G-Boy ang kislap ng patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Nanginginig ang bata habang naninigas sa takot. Pagkatapos magwika, paulit-ulit na itinarak ni Rohan ang patalim sa leeg ni G-Boy. Pumulandit ang masaganang dugo mula roon na dumaloy sa katawan ng lalaki. Hindi na nakapagsalita pa si G-Boy, mulagat ang kanyang mga mata na humandusay sa lupa. Pagkatapos makasiguro si Rohan na patay na ang bata, mabilis na siyang lumisan. Samantala, matapos naman maligo ni Emerald, hinanap niya na ang kapatid para makapagpahinga na. Tinawag niya yon, ngunit walang sumasagot. Kaya naman napagpasyahan niya magtungo sa likod ng bahay kung saan tumatambay ang kapatid para magbantay. G-Boy? G-Boy, nasan ka ba? Natigilan si Emerald nang maaninagan ang katawan ng kapatid na nakahandusay na sa lupa. G-Boy? G-Boy! Kaagad niya yung nilapitan at hinawakan nang maramdaman ang mainit-init na likido sa katawan noon. Diyos ko! G-Boy! Ilang ulit na niyugyog ng dalaga ang kanyang kapatid, ngunit hindi na yon gumagalaw. Samuel! Saklolo! Tulungan mo kami! G-Boy! Samantala, ang nagmumukmok na si Samuel ay narinig ang paghiyaw ng dalaga. Kaagad siyang pumanaog at nagmamadaling nilandas ang pagitan ng kanilang mga bakuran. Nadatnan niya ang dalaga, kalong-kalong ang bangkay ni G-Boy. Emerald, ano nangyari? Hindi ko alam. Nakita ko na lang siya ditong duguan at wala ng buhay. G-Boy! Kapatid ko! G-Boy! At ang mga nabulahaw na kapitbahay ay nagsilapitan at nakiusyoso na rin. Ay, Diyos ko! Bakit sunod-sunod ang patayan dito sa barangay natin? Nakakatakot ng panahong ito. Mas nakakatakot ang killer kesa sa COVID-19. Ang COVID may mga sintomas pero ang killer tahimik lang na pumapatay. Magsitahimik na nga kayong dalawa dyan. Wala namang naitutulong yung mga komento ninyo eh. Ang mabuti pa,
Magtulungan tayong lahat para mahuli kung sino man ang salarin. Pagkatapos na mailibing si G-Boy, wala pa ring nakukuhang suspect ang mga pulis. Nung mga panahon na yun, magkaramay sina Emerald at Samuel na kinakaya ang dagok na dumating sa kanilang mga buhay. Isang gabi, habang nag-uusap ang dalawa sa likod ng bahay nina Emerald, pinapatugtog nila ang Bluetooth speaker ni Samuel. Malakas yun. Nasanay na ang kanilang mga kapitbahay doon. Basta hindi lumampas ng 9:00 ay ayos lamang sa kanila. Sa palagay mo ba, iisa lang ang pumatay kina Nanay at G-Boy? Hindi ko alam. Si Aling Nelia ginahasa. Si G-Boy pinatay lang. Kung iisa lang ang killer, anong motibo niya para patayin si G-Boy? Hindi ko rin masasagot yan. Teka, di ba nasabi mo sa akin dati na balisa at nagkukulong lang si G-Boy sa kwarto niya nung napatay si Nanay? Hindi kaya nakita niya kung sinong gumawa ng krimen? Ha? Seryoso ka ba? Ay, sorry. Wala na kasi akong ibang maisip na dahilan eh. Wait, Samuel, baka nga. Ano? Nung gabing may nangyari kay Aling Nelia, sinabi sa akin ni G-Boy na hindi pagnanakaw ang motibo ng gumawa noon sa nanay mo. Ano? Ba't ngayon mo nang sinabi sa akin yan? Sandali nga. Sabi pa niya, nakita niya si Rohan na kumakaripas ng takbo patungo sa maisan, dyan sa may likuran. Si Rohan? Oo, sabi ko nga sa kanya na mabait na tao si Rohan kaya hindi niya pwedeng pagbintangan. Mali ka, Emerald. Hindi siya mabuting tao. Malademonyo ang Rohan na yon. Teka, sandali. Kaibigan mo siya, di ba? Bakit nagagawa mo magsalita sa kanya ng ganyan? Emerald, makinig ka. Ikinwento ni Samuel kay Emerald ang mga nangyari noon. Ang pamboboso ni Rohan sa kanya, ang pagtaga ni G-Boy sa lalaki at ang pagbabanta niya rito. Diyos ko, kaya pala sinabi ni G-Boy na si Rohan ang lumapastangan sa nanay mo, Samuel. Oo, at para siguro makaganti, pinatay niya si G-Boy at ako na ang susunod niyang target, Emerald. Isumbong na natin siya sa mga pulis. Hindi nyo na kailangan pa magsumbong dahil papatayin ko na kayong dalawa ngayon. Rohan, hayop ka. Ikaw ang papatayin ko sa ginawa mo sa nanay ko. Mabilis na sumugod si Samuel kay Rohan. Nagpambuno silang dalawa pero likas na malakas si Rohan at mas malaki ang pangangatawan. Napailalim si Samuel at paulit-ulit na pinagsusuntok ni Rohan ang kanyang muka. Ang dalaga naman ay hindi na nakatiis pa. Kumuha siya ng kahoy para ihampas kay Rohan at tagumpay naman niyang nagawa yun. Ngunit siya naman ang pinagtuunan noon ng pansin. Mabilis siyang nahawakan ni Rohan sa buhok at kinaladkad. Nagpupumiglas si Emerald, ngunit kulang ang lakas niya para malabanan ang lalaki. Maraming sampal ang kanyang natamo mula kay Rohan at malakas siyang ibinalya nito sa lupa. Napaungol ng masakit si Emerald nang tumama ang kanyang likod sa mga nakahilerang bato. Tila nawalan siya ng lakas dahil doon. Nakangisi naman ang lalaki na pinunit ang kanyang damit at lumuwa ang 2 umbok sa kanyang dibdib. Kay tagal kong inasam na mahawakan to, Emerald. Kung dati nagkakasya lang ako sa mga larawan mo at paninilip ko sa iyo habang naliligo, ngayon abot kamay ko na ang tagumpay. Walang habas na nilamutak ni Rohan ang dibdib ng dalaga at sapilitang pinaghahalikan. Si Emerald naman ay napapaiyak na lamang sa pandidiri at dahil na rin sa sakit ng kanyang katawan. Nang akmanang hahablutin ni Rohan ang suot na jogging pants ng dalaga, isang suntok naman ang dumapo sa kanyang muka na kanyang ikinatalsik. Nang makitang si Samuel ang gumawa noon, kaagad din yung sinunggaban ni Rohan. Hayop ka, demonyo! Alam ko, kaya nga nagpanggap akong anghel, di ba? Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ni Samuel na nagpaputok ng kanyang mga labi.
Sunod-sunod ang pinakawalan ni Rohan na tumama lahat sa katawan ng dating kaibigan. Bugbog sarado na si Samuel at habol-habol na rin ang kanyang hininga. Makailang ulit pang sinipa ni Rohan ang nanghihina ng binata. Para to sa pagtaga mo sa akin. Ito naman, para sa pakikialam mong matikman ko si Emerald. Pero huwag ka mag-alala, maya-maya lang, makukuha ko na siya at sabay naming mararating ang langit. Hayop! Emerald, umalis ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Samuel! Isang malakas na suntok sa sikmura ang iginawad ni Rohan kay Samuel, dahilan upang saglit na mawalan ng malay ang dati niyang kaibigan. Ilang saglit pa, muling binalingan ni Rohan ang takot na dalaga. Masosolo na rin kita, Emerald! Nilapitan niya si Emerald at makailang ulit pang pinagsusuntok, pagkatapos ay pinahiga sa lupa. Saka pinagpupunit nito ang saplot ng dalaga. Nanghihina na si Emerald, hindi na siya makabangon. Wala na siyang nagawa pa kundi takpan ng mga kamay ang kanyang dibdib. Relax ka lang, Emerald. Ibababa na natin tong panty mo, ha? Rohan, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Nagsusumamo ako. Bakit? Naawa ka ba sa akin nung makailang beses mo akong minura dahil sa mga comment ko sa post mo? Ha? Ha? Ikaw si Boy Tigas? Mismo. Hindi ka lang maganda. Matalino ka rin pala. At ako rin yung nagpadala ng bastos na mga larawan sa'yo, kasama ang litrato ni Samuel. Halika na. Akmang ibababa na ni Rohan ang natitirang saplot ni Emerald nang biglang mag-blackout. Biglang natigil ang malakas na tugtog at naging napakatahimik na ng buong paligid. Yun ang kinuhang pagkakataon ni Emerald para sumigaw. Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Mga kapitbahay! Gusto pa sanang takpan ni Rohan ang bibig ng dalaga, ngunit mas nanaig na sa kanya ang takot at ang kagustuhang makatakas. Kaya iniwan niya si Emerald na halos inubos na ang buong natitirang lakas para sumigaw, dahilan upang mawalan na yon ng malay. Mabilis na kumaripas ng takbo si Rohan, papasok sa taniman ng mais at tumakas na ng tuluyan dahil alam niya na pag nasikatan pa siya ng araw doon, tiyak na sa kulungan ang kanyang bagsak. Dapat pinatay ko na lang ang dalawang yun Hindi ko sana pinuproblema ngayon ang pagtakas. Ay, kainis! Nagising si Emerald na marami ang nakatunghay sa kanya. Kinapa niya ang kanyang sarili. Emerald, ayos ka lang ba? Parating na ang ambulansya. Samuel, salamat naman at buhay ka. Shh, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Dumating din ang kapitana ng barangay at sinabi nito sa lahat ng mga nakasaksi na walang magpo-post sa social media tungkol sa pangyayari dahil ayaw niyang magkaroon pa ng issue. Pinaalalahanan din niya ang mga nasasakupan na oras na may magtangkang kumuha ng larawan sa dalawang biktima ay malalagot sa kanya. Bilang paggalang sa privacy ng mga ito, nagkaisa ang lahat ng mga nakasaksi na tumahimik na lamang. At huwag magbigay ng detalye o impormasyon sa social media maliban sa mga pulis na nag-iimbestiga. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa bahay pagamutan, nakalabas na rin sina Samuel at Emerald. Ayos ka lang ba? Pinaghahanap na ng mga pulis si Rohan. Sana mahuli na siya para mapagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Sa madilim na anyo, nanginginig si Emerald habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi na tayo maghihintay na mahanap pa siya ng mga pulis, Samuel. Ako nang gagawa ng paraan upang mapagdusahan niya ang kanyang mga kasalanan. Anong ibig mong sabihin, Emerald? Samuel, pwede mo ba akong samahan? Saan?
Nang marating ng dalawa ang lugar na tinutukoy ni Emerald, kinilabutan si Samuel sa kanyang mga nasaksihan. Nasa loob sila ngayon ng isang malaking bahay na bakas ang kalumaan. Maraming tapayan ang nagkalat sa sahig. Maraming rebulto ng kung anong hayop ang nakasabit sa bawat sulok. Isang matandang babae ang humarap sa kanila. Sino ang gusto niyong maparusahan? Ibinigay ni Emerald ang litrato ni Rohan sa matanda. Siya po si Rohan. Gawin niyo po ang lahat para pahirapan siya at patayin. Mukhang napakalaki ng kasalanan niya sa inyo at nabanggit mo pa ang kamatayan. Buhay ang kanyang kinuha. Buhay niya rin ang magiging kabayaran. Masusunod, ngunit kailangan ko rin ng katiyakang kabayaran para sa ipagagawa mo, Ineng. Handa po ako magbayad. Emerald, sigurado ka ba? Kung ganoon, magdala ka dito ng alay sa paparating na kabilugan ng buwan. Sariwang dugo ang aking kailangan at pera na rin mismo. Anong klase pong dugo? Dugo ng tao. Sariwang dugo ng tao? Emerald, saan tayo kukuha nun? Huwag ka naman problema. Ako nang bahala, Samuel. Naging sunod-sunuran lamang si Samuel sa mga gusto ng dalaga. Naguguluhan man, sinuportahan niya na lamang si Emerald. Teka, sino ba matandang yun? Mukhang nakakatakot. Isa siyang mambabarang. Siyang tutulong sa atin na makamit ang hustisya para kina Aling Nelia at G-Boy, pati na rin sa mga ginawa niya sa ating dalawa. Naku naman, Emerald, bakit hindi mo sinabing may pagkasademonyo pala yung nilapitan natin? Saan mo ba nakilala yun? May nakapagsabi lang sa akin tungkol sa kanya. Sigurado ka ba sa pinapasok natin, ha? Baka gusto mo ba mabigyan ng hustisya ang nanay mo o hindi? Natahimik na lamang si Samuel nang makita ang galit na anyo ni Emerald. Hindi niya na yun kinontra pa dahil baka magtalo na naman silang dalawa. Makalipas ang itinakdang oras, bumalik na sina Emerald. Nagtataka naman si Samuel kung bakit wala silang dalang sariwang dugo. Pero nang mapagtanto ang nais gawin ni Emerald, ay bigla siyang kinilabutan. Teka, ayoko maging dinuguan ng dugo ko, Emerald, ha? Sino ba nagsabi sa'yo na ikaw ang mag-aalay ng dugo? Ako yon. Gustong pigilan ni Samuel ang dalaga, ngunit natatakot siyang pagsabihan nito dahil nakikita niya na buo na ang loob ni Emerald sa nais noong gawin. Nang simulan na ng mambabarang ang ritual at tinawag ang sinasambang demonyo, biglang lumakas ang hangin. Umusal yon ng mga salita kasabay ng mabilis na paghiwa nito sa palad ng dalaga. Nang pumatak ang dugo sa bilog na binuo ng mambabarang, ay nagsilabasan ang mga insekto na nagmumula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos mag-usal muli ng mga hindi maintindihang orasyon, lumukob sa buong kalangitan ang madilim na ulap. Kasabay ng malakas na pagkulog ay ang pagkahimatay ng dalaga. Paggising ni Emerald, nasa bahay na siya. Samuel, bakit nandito tayo? Pinauwi na ako ng matanda pagkatapos niya makuha ang bayad. Alam mo, Emerald, naskam yata tayo. Hindi naman yata totoong kapangyarihan ng mambabarang na yun eh. Naniniwala akong totoo, Samuel. Nararamdaman ko. Maghintay lamang tayo. Samantala, sa malayong lugar sa gitna ng kagubatan, kung saan nagtatago si Rohan, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya siya ay sinasakal, hanggang sa unti-unti humigpit ang tila kamay na sumasakal sa kanya, ngunit wala naman siyang nakikita. Napanganga na lamang ang binata at bigla niyang naramdaman na tila may mga insekto na pumasok sa loob ng kanyang bunganga. Napaubos siya ng malakas nang sa wakas ay nawala na ang tila sumasakal sa kanya.
Nang makaramdam ng kaginhawahan, napabuga na lamang si Rohan, ngunit bigla na lang niyang naramdaman na tila may mga nagwawala sa loob ng kanyang sikmura. Napahiyaw siya sa sakit at sobrang namimilipit, hanggang sa naramdaman niya na tila binubutas ang loob ng kanyang katawan. Napaluhod at nagpagulong-gulong na lamang siya sa lupa nang may lumabas na bubuyog mula sa loob ng kanyang tiyan. Hindi lamang isa, kundi marami ang nagsilabasan doon. Nagkabutas-butas ang katawan ng lalaki, dulot ng pinaglabasan ng mga bubuyog. Nasisindak siya habang nakatingin sa mga yon na pumapalibot pa sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkasindak ay unti-unting nawala nang biglang maramdaman ang pag-init ng kanyang pagkalalaki. Hindi yun basta normal lang na pag-init dahil pakiramdam niya ay sinusubo yun ng kung ano. Pagtingin niya sa parting yon ng kanyang katawan, nakita niya ang isang buhay at malaking linta na nakadikit doon. Hindi niya na maisip kung bakit noong puntong yon ay nakahubad na siya, dahil bihis naman siya kani-kanina lamang. Halos panawan siya ng ulirat nang makita kung paano biglang bumuka ang buntot ng linta at lumaki ng lumaki at nilamon ang kanyang pagkalalaki. Napahiyaw siya sa sobrang sakit na dulot noon. Ilang sandali pa, nakita niya na lamang na gumulong ang kanyang pagkalalaki sa isang tabi. Hindi niya na napigilan ang sarili at humiyaw yon ng napakalakas. Kasunod noon ay ang pagkapatid ng kanyang hininga. Sa kabilang banda, napangiti naman si Emerald at binulungan si Samuel. Tapos na, Samuel. Nakaganti na rin tayo. Nagtagumpay na ang mambabarang napatayin si Rohan. Ano? Paano mo naman nalaman? Bago ako sumailalim sa ginawa niyang ritual, ipinaliwanag niya sa akin na kapag hindi na ako nakaramdam ng mabigat, na parabang may pasan-pasan, natupad na ang aking kahilingan. At oo, maginhawa ng pakiramdam ko ngayon, Samuel. Totoo ba talagang patay na si Rohan? Kinabukasan, nabalitaan na lang ng dalawa na natagpuan si Rohan ng mga otoridad. Kaso lamang patay na at halos hindi na makilala dahil sa mga sugat nito na hindi maipaliwanag ng iba kung sino o ano ang may kagagawan. Sa paglipas ng mga panahon, sa pinakamasayang araw sa buhay ni Samuel at Emerald ay humiling ang dalaga. G-Boy, Aling Nelia, sana kahit ngayong araw lang po, magparamdam kayo para malaman naming naririto kayo sa kasal namin ni Samuel. Matapos maghalikan sina Samuel at Emerald, dalawang paru-paro ang kapwa dumapo sa kanilang mga damit. Kapwa na lang sila napaluha dahil sa puso nila alam nila na sina Jiboy yon at Aling Nelia, na masayang sinasaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Yon! Love story pala to. Grabe. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Pasensya na po, nasa Maynila po si Enteng ngayon. Babawi na lang po tayo ng shoutout sa susunod na upload. Again, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.